Yes mga igala, mayong adlaw ka na tuntanan ug welcome din sa itong panaguban sa tugtulubanog tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban niyo Armando Feniquito mga igala. Anyways mga katambayan, kamusta tang tanan diha no? Karong adlaw no, isgutan nato ning mga nahimong initiatives no o proyekto sa ato ang pila pa lang katuig din 8 years old na Department of Information and Communications Technology mga igala. Kung asa sila ang mga nahimong kuan nato no departamento mga igala in terms of ICT mga igala sa Information Communications and Technology no. Especially sa pagbantay sa itong mga internet mga igala, cyberspace o uban pa no. So sila pod ang kuan pod no, ang in charge pod mga igala sa paghatag og kanang mga free wifi no, uban pa dira og trainings pod no, napoy trainings nga gina-offer pod sila kuan pod no. Sila ang maong kuan mga igala DICT no. So anyways mga igala natay mga gamay lang hisgutan no with regards to kaning unsaon ning una nitong cyber gap, cyber or ICT gap mga igala so ni pagkuan no. And of course mga igala og kaning ginaingon nato nga cyber security ato aning ato aning storyahan no ug tambayan karon no. Anyways dinata maglangan no para mas makuha na nato no ang maong hisgutanan ato nang paminawon mga igala no ang ato mga opisyal gikan sa kuano DICT or Department of Information and Communications Technology 11 mga igala. Pinaagi nila kon mga igala no una na diha mga igala ang tawagan ni Officer in Charge no sa Technical Operations Division sa DICT 11 no. Una na diha mga igala si Engineer Eduardo Tukib o kay kaduha mga igala no ang focal person sa DICT Free Wi-Fi and National Broadband Project on GovNet mga igala. Walay lain mga igala si Engineer Benjamin Valencia II. Atong paminawon. Or very specific tayo sa Davao Region. Ano po yung mga ginagawa natin para mas maging manipis po yung gap? Yes sir. Before magkaroon tayo ng malawak na digital divide, hindi pa natin na-install yung mga free wifi sites natin, hindi pa tayo naka-establish ng mga tech-forward centers. Right now, marami na tayong centers na accommodate sa mga trainings. Yung mga tech-forward centers natin, sir, is just like internet cafe na nandoon lahat yung ICT-related services na pwedeng i-provide, yung connectivity, pati na yung government services nandoon din sa tech-forward centers na pwedeng ma-avail ng mga constituents. Ito yung parang access ng mga estudyante, mga constituents na walang device, walang connectivity. So all they have to do is visit our tech-forward centers para ma-avail nila ang mga services. Mayroon din tayong free wifi sites na-establish, especially doon sa mga GIDA sites na wala talagang signal. So yung satellite low Earth orbit satellite terminals, ito yung magiging communication channel ng ating mga kababayan doon sa mga liblib na lugar. Kasi wala talagang signal doon. Just like yung pinisit kanina, yung sa Gumitan, na tuwang-tuwa yung mga estudyante doon kasi even during the night, they would have their research conducted doon sa barangay hall kasi nandoon yung internet. Kaya lang, yung power kasi is limited. Minsan hindi naabot ng madaling araw, napuputol na yung signal dahil walang power doon at saka walang signal. So, the local constituents doon, barangay local unit sa barangay, we're very happy kasi magagamit nila during disaster, mga reports, pwede na nilang ma-receive from the city government. So yun yung mga initiative na para ma-minimize natin yung digital divide.
Sir, sa lahat po ng mga efforts na ito, saan po itong patungo? Ano po ba yung vision natin sa Davao Region when it comes to digitalization or ICT? When it comes to, sa ICT, na ano bang wini-envision ni DICT when it comes to digitalization for Davao Region? Yes, sir. DICT envisions to all Filipinos in Davao Region to be connected and provided with ICT services. Kasi ito yung dream natin na lahat ng mga tao ay magkaroon ng connectivity at saka ma-avail nila yung services, yung e-governance, yung services ng lahat ng ating agencies na ma-avail nila through online. So, we are planning to establish sa DICT, we are planning to establish free Wi-Fi sites sa mga liblib na lugar. And in fact, yung mention ni Engineer Valencia, yung sa PDI po, mayroon tayong additional na 505 sites or free Wi-Fi site. Again, ito yung channel, ito yung communication link natin from the remote area to the internet. Dahil alam natin na pag may internet, nandoon talaga ang services na pwede nating ma-avail, and pag may services na through online, we will have efficiency, productivity, and convenience. So ito yung direction talaga ng ating mundo, digitalization na. Lahat na is online, lahat ng mga serbisyo, lahat ng mga supposed to be mga transactions, no, even sa market, sa ekonomiya, serbisyo, and then sa even just for plain communication, digital na talaga ang direction natin, sir. So, Yes, sir. Ano po yung mga challenges po na kinakaharap po ng ahensya naman para ma-implement fully po itong vision natin towards digitalization, especially dito sa Davao Region? So, unang-unang, sir, no, doon sa connectivity, meron tayong channels kasi, di ba, mga islands tayo, sir. Islands, so medyo yung pag-establish natin ng connectivity all over the municipalities down to the barangay is medyo mahirap. Buti na lang na part tayo doon sa World Bank na loan, yung Region 11 at saka Region 13, wherein we will be connecting all the municipalities. And ito yung requirements sa wala tayong connectivity, medyo mahirap i-implement yung digitalization. So apart from the connectivity, meron tayong tinatawag natin na e-governance. Meron tayong dinidevelop na system na magagamit sa mga constituents. Nabanggit kanina yung sa ELGO, yung about business permit and licensing. Meron din tayong building permits in certificate of occupancy. Meron tayong yung sa real property tax. So ito yung ito yung system na pwede nating i-provide sa mga local government units para naman hindi mahirapan yung mga constituents natin doon sa mga municipalities. Para ma-lessen yung pila. No, yes, sir. No, pati yung pag-serve sa ating mga taong bayan kuminsan naabutan ng ilang oras or kuminsan din naabutan ng ilang araw talaga kuminsan habang balik-balik yung mga taong bayan natin. Kanila na po papunta natin dito, may paying center tayo nakikita na mahaba ang pila. I don't know kung napansin niyo. Pero paano po yung mga assistance na sinasabi ninyo na makarating ito sa mga different establishments or agencies para mas maging efficient po yung serbisyo sa taong bayan? So, like I said, sir, yung sa mga government agencies, lahat ng services nila, sir, nandoon na sa ating EGOPH na app. So, all you have to do is download yung app natin na EGOPH, and then nandoon na yung mga services ng ating national government agencies, including yung sa ALGU na may pwede nyo ma-access doon sa ating EGOPH na super app.
Thank you, sir. So siguro, last part sa ako, sir, is that sa patuloy po na kumakalat ng cybersecurity threats po sa bansa na pinupuntirya ang mga kagawaran ng pamahalaan, lalong-lalo na ang mga online programs. Paano po natin nabibigyan ng proteksyon ang mga ahensya at maging ang publiko against cybersecurity threats? Ako yung sasagot, sir. Based on sa ating presentation kanina, now DICT is conducting regular cybersecurity trainings and awareness both sa public sector, sa mga government workers, and then sa ating mga estudyante, and then on the different sectors, yung mga vulnerable sectors, katulad ng senior citizens, yung ating mga children, yung nasa out of school youth, at saka yung mga bata natin ng mga learners. So, part sila sa information campaign ng DICT on providing awareness. Now, yung ating namang mga websites of the government agencies, no, yung mga naka-host by DICT, because DICT is hosting mga websites din of different government offices. So, these are protected by several layers of firewalls. So, may mga layers sila naka-install. So, hindi rin sila basta-basta na papasukan. And then, sa cybersecurity kasi, may mga factors that contributes to the failure of the system. So, number one is yung human factor. So, nandun talaga yung tao. The technology and other, yung mga policy, for example, yung policy, kung strict tayo, susunod talaga yung tao. But yung mga people are always the weakest link. No? May yun tinatawag na. Kasi minsan, naiiwan yung computers na naka-open or yung kanilang mga flash drive, basta-basta na lang tinutusok sa iba't ibang computers without sanitizing. So, or yung sa mga messages naman, yung sa mga SMS, i-click nila yung link. So, yun yung cause ng pag-spread ng scams. So, i-click mo yung yung link, and then ma-infect yung device mo, and then lahat ng contacts mo doon sa device mo on your mga GC, mag-spread yun papunta doon. So, may sa mga emails din, may matanggap ka na email na informing na yung, for example, your bank accounts na katulad talaga siya, similar sa yung original na banking company. For example, si Landbank, hinaya nila yung website ni Landbank, and then binigay mo yung account number and other details on your account. Yun na, ma-penetrate na nung hacker yun. So, awareness talaga ang ang ating contribution, no, sa general public, sa lahat ng population. So mo to mga higala, no, ang pahayag no nilang engineer Eduardo Tukib mga higala, ang officer in charge sa Technical Operations Division sa DICT 11 o ang focal person sa DICT Free Wi-Fi and National Broadband Project. Focal person may gala na si Engineer Benjamin Valencia. Anyways, may gala sa itong pagbalik na itong hisgutan ni, no? Kanina ito nga itong online scam. No? Kaya medyo rampant kaya ni sa kuan mga igala, no? Mga itong gingon ako last time mga igala, no? During sa kapihan sa Bagong Pilipinas mga igala, no? It looks like legitimate, pero kung pagkunin mo, but when you click it, bogus di ay. Marasa tong kan isa to example na ko dito ang NCCC ingon dito nga ang NCCC manghatag daw kuno og kuan silang anniversary, manghatag daw kuno og anniversary ba to, manghatag daw iPhone 16 or 15 ba to nga Pro Max nga. Pag confirm na ako akong gi-kuan dito sa unsa ni mga igala, akong gi-check with their kuan communications office, ilang gi-deny, no? Kaya wala daw sila yung ana daw nga mga promo daw karon nga manghatag og iPhone. Ay nako, daghang nag-share, no? Daghang nag-share, basig ilang itong gigaang paano to, ilang gigamit to siya para makapadaghan og kanang mga sharing or engagement, no? O ana man mga technique sa uban, no? Kay kusog manguan nga di ko anday di tinuod, no? So anyway, sa to pagbalik ato nang hisgutan mga igala, no? Human lang sa mga importante pinumdom ning ato si biyanan.
Yes, mga igala, balik kita diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas Kabanyo Armando Finakita, mga igala. Anyways, mga igala, parang niya pa ito ginisip ko. Tama din, no? Una din na ito, tama na kamusta, no? Unsa naman ka man do? Ay, musta man mo diha, no? Ang panahon diha sa inyo, ha? Nag-ulan na ba? No? Kaya ingon ba sa kuan? Nato yung mga kanang kalat-kalat nga pag-ulan, mga igala, no? Nga hatod sa localized thunderstorms na pag-iingon, mga igala, nga napunta kinabantayan na intertropical convergence zone ubos sa ato ang ubos sa Mindanao, mga igala. So ingat-ingat ang mga igala, no? Kay basig naapag yung mga kandira, no, na ay mga unsa ni tawag ganin ay mga pag-ulan, no? So dala na mo daan og payong. I hope gaganiha pa mo nagdala og payong, no? Padung sa opisina. So kung kuan ayaw ninyo pugsa, labi na ng mga nagmotor, no? Pasilong sa jud mo, no? Kay basig maptan mo baha, no? Basil lang maptan mo baha, no? Mo na inyohang kuno, no? Mo na inyohang kakuanan diha, mga igala, no? Ma-GG mo diha, no? Anyways, mga katambayan, no, dinhita sa tong hisgutan about sa cyber mga online scams, no, kay daghan lagi kay nang online scam, mga igala. Actually biktima pod ko, pero wala na ako wala na ako gi kina may product pod, pero ang product, no, baratuhon tuod, mga igala. But that's what I expected, mga igala, what I have expected, no, what I expect, mga igala. Basta mo na to. Pero dili ka tong ang the quality ba nga piki-piki di ay, di ba? That's a thing, mga igala, na kuan, no. So siyempre kinakanaw ko ni palit na lang nako, no, kay kailangan naman kiglalista niya ay nako, although mahal gid siya, mga katambayan, na promote na ilad ko. Pero ang kuan nila sila mo ginakuan ko dito, kay legit gid kay ang page gid, mga igala. Promote giingon sa kuan, no, promote giingon sa aton DICT, mga igala, no, sa cellphone mo gud daghan mailad. It's because of the smartphone, kay tungod kung sa app man ka magtanaw, dili mo makita ang URL. Dili mo na, mga igala, nga before you click, mga igala, una-una sa gininyo kung tinuod ba na or dili, no. So mas tindot yung, mga igala, pag magkuan mo, mag-browse mo kanang lahi mo buni si Meta pod gud sa mga igala, kay kung sa tong nasa mo una, no, mugawas ito ba, no, magpart sa yang algorithm, no, kung sa una nga gusto kag labubo, pakitagal na puro labubo na content. Di ba? Ingana siya nga kuan, mga igala. But anyways, tinita sa tuang kuan, no, hisgutan, mga igala, kung paunsa na to na maiwasan, mga igala, no. Pinagigihapon, no, nila Engineer Eduardo Tuki, mga igala, ang officer in charge sa Technical Operations Division sa DICT 11, o ni Engineer Jose Benjamin Valencia II, na ang focal person sa DICT Free Wi-Fi and National Broadband Project. Paminaw na to. Good afternoon. So, feedback mong good. Anyways, anyone can answer, no, either kay Engineer Atukip or kay Engineer Valencia. With regards lang po sa cybersecurity, it's because it is really now rampant, even sa social media, kasi may ibang mga pages na it looks legitimate, pero pag i-click mo, bogus pala. So, how can we, kasi panipaniwala talaga, especially yung mga items na yung mga, usually ito yung mga nagbibenta na sinabi nila usually mura, akala nila coming from a legitimate seller or legitimate, kunwari yung logo ng isang mall, ginagaya nila for them na parang maklik po yun at saka makabili ka, and then it turn out na peke pala yung napili mo. How can we educate people like this, no, na parang kapanipaniwala talaga pero it turn out na bogus? Yung mga scammers, sir, nag-i-innovate din yan sila. So medyo mahirap natin i-project kung kailan yung attack nila, di ba? Iba-iba yung estilo nila. So ang natin dyan, sir, pinaka-solusyon natin dyan is whenever merong too good to be true, di ba? May mga offer na too good to be true, isa yun sa mga red flag na dapat nating bantayan. Second is yung source ng information, at saka yung actually pag tingnan mo talaga yung yung URL,
may mga ano diyan na pwede mong makita na medyo doubt ka doon. So kailangan lang talaga is be vigilant and then collaborate. Kung medyo alanganin, wag nang magpasubo doon sa mga link na yan. May mga text na may link, ayun, isa sa mga paraan niya na makapasok ka doon sa kanilang scheme. So, iwasan natin yung mga link na kung hindi natin alam kung sino yung source at saka yung mga humihingi ng pera. We need to verify talaga kung siya talaga yun. Kung pwede, you call through video call para makita mo talaga kung siya yung malay mo baka nakuha na yung account niya sa ibang may mga identity theft na nangyari. So iba na yung kausap mo. So kailangan talaga i-verify kung may mga ganon, may maghingi ng pera. Minsan magtaka ka, hindi mo maano ba na naghingi ng pera yung tao kasi mapera man yun. Parang doon pa lang medyo mag-alanganin ka na. So yun ang mga isa sa mga pwedeng iwasan natin. Yung isa din sir is parang naloloko din sila. For example, NCCC, may instances din dito from NCCC na parang anniversary na magbibigay doon ng iPhone 16. Tapos it turned out hindi pala yun official page ng NCCC. So how can they detect that? No, kasi parang totoo tapos meron pang tatak doon sa baba sponsored. Okay. You can do naman verification siguro sir on the yung legit na contact details of NCCC, no? For example, NCCC na mention mo, sige, you try to contact the management if there's a such promo na binibigay nila. And then, yung sa mga mobile phones kasi natin, mahirap ma-verify yung link kasi walang URL na nakalagay. When you browse, hindi mo agad makita. May diferensya kung gagamitan mo siya ng your desktop or your laptop. Doon makita mo talaga yung actual, yung www, that is, yung source. Minsan kasi nagkakaroon lang ng difference sa font. Yung iba yung letter A, iba may mga typecase na font. So maaaring doon nila binabago na ito, pag once you click that one, dadalhin ka sa ibang site that looks similar to the original, yung legit na website. Last na sir, may mga natatanggap na ba kayo na complaints because of this, parang yung mga bogus na mga website na parang naloko sila? Yes sir, may mga minsan lumalapit sa amin sa office na nagko-complain na meron silang na-scam sila. So kami naman sa DICT, wala kaming regulatory power. So i-forward namin yan sa mga law enforcement like CICC, the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Pwede rin sa NBI, yung Cyber Security Division ng NBI. Mayroon din tayong yung sa PNP na Anti-Cybercrime Unit na sila yung may capability na track yung mga ganong scheme. So mo to mga katambayan ang pahayag sa ato ang mga opisyal gikan sa Department of Information and Communications Technology Region 11 mga igala particular na ang Officer in Charge sa Technical Operations Division nga si Engineer Eduardo Tuki mga igala di ginato kalimtan ng engineer. Kay engineer na, they deserve to be called engineer. Kay nakapasa na sila silang board exam mga igala og ni Engineer Jose Benjamin Valencia II mga igala amo na kiningon dapat engineer gyud ang tawag sa ilaha kay they deserve di sila mga peke nga engineer. Joke lang. Pero patawag engineer di engineer. So mo na mga igala ang ato ang
panawagan no with regards to kung paunsa may iwasan ang mga online scams, may especially dira sa social media kay babad bayagid kayo ato ang mga kababayan dira sa social media mga higala. And ang uban mga higala, they are not well educated mga higala no, or they are not well informed mga higala sa mga do's and don'ts mga higala kung saan pagpan. Even ako ha, okay to gingan ako sa inyo, naapil gani ko gani, di ba? So, how much more kani uban na to mga kababayan nato diha mga higala nga kuan tawagan tawagan kay mga higala kanang wala gid kay balo kay basta gingon sa Facebook lang. Muna na siya. No, so hopefully mo na siya ang ato ang pagtutukan no. Atong i-inform mga ato ang mga kuno nga dili basta-basta mag-click mga higala no kanang mga sale dagan kay na atong dagan pa na may kon nga I didn't expect na ingon anang mahitabo tapos paguman until they come kanang anang nga klase nga mga marketing. Well, some kasagaran ana may gala, not all but some of them bogus no, para makapalit lang gid ka bisag piki-piki nilang produkto may gala, and they market it as authentic na kuan no nga produkto. Anyways may gala, hope na may nakatunan no o unta no gamay-gamay na lang kuan ma-scam or mailad ani may gala mo totally mawala na gyud mailad mga higala no. Anyways mga higala, diha lang kutob ta no sa ngalan sa mo na naglangkob sa tuang panaguban dinhi sa tuang tulumanong usapang tambayang usapan diri sa Tambayan sa Radyo Pilipinas. May higala hantod sunod usab na mga higala no sa ngalan sa Tibo Pwersa sa diag sa Radyo Pilipinas sa ako ng kaban Armando Fenigno. Hantod sunod po, daghang salamat. Mayong hapon, mayong buntag, mayong adlaw kan natong tanan amping ta kanunay mga katambayan.